Ang ganda talaga ng ilalim ng dagat, lalo na kapag kakalmado, napakalinaw. At eto, tingnan nyo mga kaibigan yung chorus nito. Napakaganda pagmasdan mga kaibigan, nakaka-relax. At eto, malayo pa lang, tanaw na kaagad natin yung napakalapad na danggit kaibigan. Sa pulkang danggit ka. Yan mga kaibigan, isang malapad na danggit. So yung mga ganitong danggit kaibigan, kapag ganito kalapad na yun, malaki na ito sa danggit kaibigan dahil 300 to 350 grams nga lang yung max na laki ng ganitong klase ng isda, rabbit fish sa Ingles o danggit naman sa local. Dalawang malalapad na danggit kagad mga kaibigan. Mas madalas to silang nagkukumpulan kapag nga masama yung panahon kaibigan. Nagpapababaw nga yung mga isda to. At sobrang dami nila kaibigan pag nagsimula na nga lumakas yung panahon. Bago pumasok nga yung bagyo, yung unang lakas ng panahon, yung masarap abangan dahil nakakahuli nga kami ng maraming danggit. Talaga nagkukumpulan sila sa mababaw na bahagi. Umaabot nga rin pala ng 120 to 180 yung kilo ng ganitong klase ng isda dito sa amin. At masarap nga ito sa Lamayo. Isa nga rin ito sa mga paborito ng mga kababayan natin na bumibisita dito sa Palawan. At bago sila umuwi ng kanilang probinsya ay bumibili sila ng daing o tuyong danggit dahil masarap nga itong pampasalubong. Kanin at sausawan na kamatis ay sapat na nga ang pampares dito kaibigan sa isdang danggit, lalong-lalo na kapag nilamayo na nga ito. Ito nga rin yung madalas namin nahuhuli kapag nag-night spear fishing tayo kaibigan, napapansin nyo rin. Dahil mano-mano nga lang tayo kung magsisid, wala nga tayong gamit na oxygen kaya hindi tayo tumatagal sa ilalim ng dagat. So 5 meters to 6 meters lang yung kaya natin sisirin, kaya sapat na to sa amin na huli yung mga ganitong klase ng isda kaibigan. Nakatusok nga rin tayo dito mga kaibigan ng talagbago. Ito kapamilya rin to ng danggit, kaso nga lang magkaiba nga lang yung kulay nila, pero same lang naman yung lasa. Medyo mapayat nga lang yung ganitong klase ng isda, hindi tulad sa danggit. Dahil yung ganitong isda nga ay madalas namin nahuhuli sa may parting bahura. At yung danggit naman kaibigan ay lagi nga sila nandun sa mga damuhan, kaya busog na busog sila sa seagrass. Hindi tulad ng isang to, madalas talaga payat yung ganitong klase ng isda. Ito pang isa kaibigan, kala ko kung ano lang, gumagapang dito sa buhanginan, isang pusit lang pala kaibigan. Ayan, sa pulkang pusit ka yan. Isa nga rin ito sa lagi naming nahuhuli dito sa panabihan kaibigan, yung pusit bahura o pusit luma. At eto mga kaibigan, sobrang laking pusit, kaso nga lang kaibigan hindi nga natin to tinamaan dahil meron nga rin tong hinahunt na isda. So sakong-sakto pag open natin ng light, nakita niya yung isdang kakainin niya, kaya sumirit nga ito papalayo. Ito yung walang ligtas sa atin kaibigan, yung lapu-lapong nag-aanyong damo. Yan kaibigan, sa unang tingin hindi mo nga talaga kaagad mapapansin yung isdang to dahil nagka-camouflage nga ito. Mabuti na nga lang ay sobrang liwanag nung ginagamit nating flashlight pang dive. Kaya sa mga kaibigan natin nagtatanong dyan kung ano nga ba yung flashlight na ginagamit natin, yung link kaibigan ilalagay ko sa comment section.